Oras sa tindahan ni Aling Nelia. At sa buong Pilipinas, 8 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga. Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Narito na ang ating mga ACS Balita. Pinoy teacher pasok sa 2025 New Year Honors List ni King Charles III. Kamara ikinakasa ang paperless system at makabagong teknolohiya sa susunod na taon. Publiko hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos mamuhay batay sa halimbawa ni Dr. Jose Rizal. At PBBM hindi apektado ng bagsak na trust rating. Paglaban sa korupsyon tuloy. Tinukot na sanggol sa Marikina City na bawi na. Suspect na aresto naman sa lungsod ng Pasig. Binata sinumpong ng sakit sa pag-iisip. Nanay at tatay binurdahan ng saksak. Patay sa Albay. ACS Balita. Yan ang ulo ng ating mga ACS Balita. Ngayong huling araw ng Miyerkules. Huling araw din ng taon. December 31, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan po ni na Anthony Taberna at Jerry Baha, ako si Ara Espiritu. Ako naman si Edniel Parrosa. ACS Balita. ACS Good News. Isang gurong Pinoy ang gumawa ng kasaysayan matapos parangalan ni King Charles III ang bilang prestiyosong member of the Most Excellent Order of the British Empire dahil sa kanyang natatanging serbisyo sa edukasyon sa United Kingdom. Ang kauna-unahang Pinoy na ginawaran ng MBE ni Prince Charles ay si Edison David, isang Filipino education leader na nakabase sa London na kinilala sa kanyang malaking kontribusyon sa edukasyon. Para kay David, isa itong malaking karangalan hindi lamang sa kanya kundi maging sa lahat ng gurong Pilipino na patuloy na nagsisikap sa abroad man o dito sa bansa. Sinimulan ni David ang kanyang career bilang guro sa isang public school sa Tarlac City bago nagtungo sa UK para ipagpatuloy ang kanyang advokasya sa edukasyon kung saan niya binuo ang isang matatag at respetadong pangalan sa loob ng British education system. Dahil sa kanyang sipag at talino, umangat ang career ni David hanggang sa maging executive head teacher ng dalawang outstanding rated school sa London, Borough of Lambeth. ACS Good News. Target naman ng Kamara na gumamit ng blockchain technology simula sa susunod na taon bilang bahagi ng pagsisikap na gawing moderno at transparent ang mga proseso ng kapulungan. Pagbibida ni House Speaker Faustino Bochidi III, magiging paperless na ang sistema ng Kamara at gagamit din sila ng makabagong teknolohiya para ma-secure ang mga legislative record at transaksyon. Bagaman hindi idinetalye, sinabi ni Dina layon nitong matiyak ang integridad, seguridad at transparency ng internal processes kabilang ang pagbabalangkas ng pambansang budget. Oras na maisakatuparan na katuwang ang Department of Information and Communications Technology, ang House of Representatives ang unang legislative body sa Asia na gagamit ng blockchain technology. Once this transition is completed,
We will be the first legislative body. Ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pilipino na isabuhay ang prinsipyo ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal na laging pinipili ang bansa kaysa pansariling interes. Sa paggunita ng Rizal Day kahapon, binigyang diin ni Marcos Jr. ang pagtingala ng mga Pilipino sa kabayanihan ni Rizal na aniya ay nagsilbing gabay at lakas sa patuloy na panawagan para sa integridad at pananagutan. Kasabay nito, umaasa si PBBM na mas lalo pang lalalim ang pagmamahal ng bawat Pinoy sa Pilipinas. Pagalang na rin sa katotohanan, pagsulong sa reforma at pagtindig para sa tama. Paalala ng presidente sa publiko, laging pairalin ang kabutihan kaysa pagkakaiba-iba. Piliin ang sarili sa bansa o sariling bansa at mamuhay ng batay sa halimbawang ipinakita ni Dr. Jose Rizal. ACS Balita. Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na maging malakas at matapang para manindigan sa katotohanan at katarungan. Ito ang mensaheng ipinaabot ng Vice Presidente kasabay ng ika-129 na taong kabayanihan ng pambansang bayaning si Jose Rizal kahapon, December 30. Ayon kay VP Inday, sa pagbabalik tanaw sa ginawang sakripisyo ni Rizal ay wag sanang hayaang mamatay ang diwa ng karunungan at pagkakaisa. Giit ng pangalawang Pangulo, ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay nagsisimula sa malalim na pag-aaral, moral na integridad at sama-samang pagkilos sa komunidad at mga institusyon. Ginugunitan natin ang buhay at diwa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda, ipinamana ni Dr. Jose Rizal ang diwa ng walang takot na pagmamahal sa bayan at ang pangarap ng tunay na kalayaan na nakabatay sa liwanag ng kaalaman. Ang tunay na aral ni Rizal ay malinaw. Ang kalayaan ay hindi lamang paglaya mula sa puwersang dayuhan, kundi pati na rin ang paglaya ng ating isip at damdamin mula sa pang-aabuso, pagkawatak-watak at kasamaan. Ang tinig ni Vice President Sara Duterte. ACS Balita. Magpapatuloy ang ACS Balita ngayong huling araw ng taon at 31 sa buwan ng Disyembre 2025. Kami pa rin ho ang inyong mga nakasama. Ako po si Ara Espiritu. Ako naman si Edniel Parrosa. Standby 6:16 ng umaga. Lampas saan magsulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Ay, meron na lamang tayong 17 hours. Ilan yan sa ating countdown? Wala sa TV. Ayan o, 17 hours, 40 minutes at 20 seconds bago ho magpalit tayo ng kalendaryo officially at salubungin ng 2026. Ito pa rin ho ang ACS Balita. ACS Balita. Hindi apektado si Pangulong Bongbong Marcos sa... bakit meron pa rin ano? Ayun yun. Hindi apektado si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbagsak ng kanyang ratings, lalo kung ito raw ay epekto ng paglaban sa katiwalian. Ginawa ng Malacanang pahayag kasunod ng bagong Pulse Asia Survey kung saan lumabas na nananatiling negatibo ang sentimiento ng publiko sa Presidente ng Republika. Batay sa naturang survey, 48% ang disapproval rating. Disapproval rating. Ibig sabihin siguro kung may nag-survey sa kanila, nakaganon sila. Nakaganon. Disapproval rating sa performance ng Pangulo, habang 47% na naman ang nagsabing sila ay hindi nagtitiwala sa Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang approval rating naman ay gabay para sa administrasyon at anuman ang resulta nito, hindi raw makaapekto kay PBBM at sa kanyang tuloy-tuloy na pagsugpo sa korupsyon. Narindigan ang palasyo na bagamat hindi pabor sa pangkalahatang pasya ni PBBM na imbestigahan ng flood control mess dahil maraming politiko ang matatamaan, naniniwala silang tama ang ginagawang aksyon ng Presidente. ACS Balita.
Pinagsasaksak naman ng isang 21 anyos na lalaki ang kanyang ina at kapatid na babae sa bayan ng Malilipot sa Albay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, tagapagsalita ng Police Regional Office 5, patay ang mag-inang biktima na edad 50 anyos at 27 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, bigla na lamang inatake ng sospek ang kanyang ina at kapatid ng walang dahilan alas 7:15 ng umaga kahapon, December 30. Sinabi ni Kalubakib na dati nang na-confine sa isang mental health facility sa Tabaco City ang naturang sospek. Matapos umano ang malagim na krimen ay nakausap pa ng sospek ang kanyang pinsan at sinabing pinagpahinga niya na ang kanyang ina at saka umalis sakay ng motorsiklo. ACS Balita. Ito usually naririnig natin tong Amang Rodriguez Memorial Medical Center kapag New Year revelries. At isa ito sa mga DOH hospital kung saan dinadala ara yung mga napuputukan. Lalo na rito sa Marikina, sa Eastern Metro, kahit yung ilan, sa Quezon City kunwari, ay alanganin silang magpunta sa East Avenue. Dinadala dito sa Amang. Kaya lang iba yung balita natin sa Amang Rodriguez ngayon. Dahil isang balisang ina namatayan ng anak ang nangidnap ng ibang baby para may presento sa kanyang sariling pamilya. Pero itinuturing na ng pulisya na case closed itong kaso ng dinukot na batang bagong silang na sanggol sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center noon mismong araw ng Pasko. Ito ay makarang mabawi na itong sanggol at maibalik sa kanyang mga magulang nitong Lunes ng gabi, habang arestado naman ang babaeng suspect sa barangay Pinagbuhatan sa lungsod ng Pasig matapos ang backtracking at follow-up operation. Ayon kay Marikina Police Chief, Police Colonel Jenny Texon, tinangay ng suspect na nagpanggap na nurse ang sanggol upang palabasin sa kanyang pamilya na nanganak siya at hindi nakunan. Dahil sa insidente, ipinag-utos ni Health Secretary Ted Herbosa na mas higpitan ang seguridad at tutukan ng emergency areas, lalo na ang maternity at neonatal wards na kadalasan tinatambayan ng mga sindikatong ang target dukutin ay mga bagong silang na sanggol. ACS Balita. Samantala, bumisita sa Malacanang si Filipino-American singer Jessica Sanchez para mag-courtesy visit sa first couple. Sa pagharap ni Sanchez kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos, naging sentro ng kanilang usapan ang naging tagumpay ni Jessica sa America's Got Talent kung saan kinilala siyang kampyon. Kasabay nito, pinuri at pinasalamatan ni PBBM si Sanchez sa karangalang ibinigay nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang talento. Inaanyayahan din siya ng Pangulo na magtanghal sa 2026 Association of Southeast Asian Nations Summit na gaganapin sa bansa. Nasa Pilipinas ngayon si Jessica para sa kanyang major performance sa The Grand Countdown to 2026, isang New Year's Eve celebration na i-host ng Newport World Resort sa Manila Marriott Grand Ballroom sa Pasay City. ACS Balita. Iginiit ni Attorney Vic Hoyas. Iginiit ni Attorney Vic Hoyas, dating presidente ng IBP o Integrated Bar of the Philippines, na patay na. Patay nang maituturing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil wala na itong quorum. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Hoyas na hindi na magagampanan ng komisyon ang responsibilidad nito bilang isang collegial body. Kasunod dyan ang pag-ibitiw sa pwesto ng dalawang commissioner ng ICI na ang tanging chairman na lamang ang naiiwan. Giit ni Hoyas, dapat nang buwagin ang ICI dahil napakarami ng investigating agency na pare-parehas lamang dapat ang funksyon o ginagawa at sinasayang lamang umano ang pera ng bayan. Yung Dandan. ICI po ay patay na. Patay na. Sapagkat that is supposed to be a collegial body. Ay isa na po natitira. Yun na lang, Chairman. Ang tinig ni dating IBP President Attorney Vic Hoyas. ACS Balita. Kumbinsido naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na walang foul play sa pagkasawi ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral. Ayon kay Magalong, naniniwala rin siya na totoong katawan nga ni Cabral ang na-retrieve sa may bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet noong December 18.
Giit ng alkalde na isa ring retiradong general, lahat ng mga nakalap na ebidensya ay nagtuturo sa aksidente. Batay sa autopsy report, nasawi si Cabral dahil sa tinamo nitong matinding injuries mula sa pagkakahulog sa bangin. ACS Balita. Kung si Mayor Ben palang tatanungin, partner, aksidente ang tinuturo. aksidente Although raw. syempre wala naman kasing indication na, wala naman talagang direct na magsasabi na ito isang kusa o sadyang pagtalon. Maliban doon syempre sa binabanggit ng forensic group na specifics din yung kanilang reason kung bakit hindi rin aksidente yung kanilang terminong ginamit. Una, yung layo nung mga labi doon sa mismong cliff kung saan nakita yung Huling huling niyang nakita. posisyon. Oo, yung tawag dito, distansya ba nung katawan doon sa mga bato na 0.2 to 0.8 meters ata yung metrics na ginamit nila. Meters. Indication na dumausdos, nagpadausdos pa yung bangkay. At nag-positive din sa ilang mga antidepressant substance. Itong si former Yusek Cabral na maari raw sabi ng FG ng PNP, maari raw magpataas sa kung tawagin pasimtabi o sa mga nakikinig. Suicidal behavior. ACS Balita. Dapat alamin kung paano nakuha ni Congressman Leandro Leviste ang mga dokumento mula kay dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ito ang magiging batayan sa paghain ng ethics complaint laban kay Leviste oras na mapatunayang sapilitan lamang itong kinuha ang Cabral files. Tugon ito ni Ridon sa nauna ng pahayag ni Leviste na may authorization umano siya mula kay DPWH Secretary Vince Dizon para kunin ang naturang mga dokumento, bagay na itinanggi naman ng kalihim. Samantala, binigyang diin ni Ridon na dapat isahan at hindi pa isa-isa lamang ang paglalabas ng Cabral files. Kailangan pagka katotohanan na gusto natin ilabas, dapat yung buong katotohanan yung ilalabas natin, hindi yung parang patsi-patsi na parang weaponized yung isa-isa. Yung paglalabas ho ng mga Patsi-patsi. detalye. Sabihin, halimbawa ngayon, mag-isang linggo na ho tayo nagdedebate tungkol dito sa Cabral Files. Opo. Hanggang sa araw na ito, hindi natin nakikita yung listahan ng mga senador. Hindi ba? Hindi natin nakikita halimbawa yung listahan ng mga sinasabi nila mga executive officials at private individuals na nagbigay po ng mga proposals dito po sa atin pong DPWH. So, sa totoo lang, ang panawagan naman natin sa lahat ng may hawak ng dokumento, ilabas nyo na ng buo yan. Huwag niyong ilabas ng isa-isa. Ang tinig ni House Public Accounts Committee Chairperson, Bicol Soro Representative Terry Ridon. ACS Balita. Nagpaalala naman ang Philippine National Police sa mga motorista at pasahero na sumunod sa batas trapiko upang masiguro ang kaligtasan sa kalsada kasabay ng pag-uwi ng mga biyahero para sa bagong taon. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., mahalaga ang maayos na pagsunod sa traffic rules upang maiwasan ang aksidente lalo na sa panahon ng holiday rush. Sabi ni Nartates, nakikipag-ugnayan na sila sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno para sa road safety interventions dahil sa pagtaas ng bilang ng road crashes sa mga nakaraang araw. Binanggit din niya na dapat suriin ng mga motorista ang kalagayan ng kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. Una rito, 2 malalalang aksidente sa bus ang nangyari. Isa na nga rito yung sa Marilake Highway sa Infanta Quezon na ikinasawi ng isang individual at ikinasugat ng 28 iba pa, habang ang isa naman ay sa Camarines Sur na ikinasawi ng 5 katao. Paalala din ni Nartates na mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho ng lasing, sobrang bilis at iba pang paglabag sa trapiko na naglalagay sa panganib ng mga motorista at pasahero. ACS Balita. Winasak ng Calabarzon Police sa mga nakumpiska nitong iligal na paputok sa buong rehiyon. Ayon kay Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Direktor ng Calabarzon Regional Police Office, mula December 16 hanggang 29, nakapagkasa sila ng higit sa 200 operasyon na nagresulta naman sa pagkakadakip sa 12 suspect at pagkakakumpiska sa 4.8 milyong pisong halaga ng illegal firecrackers. Kabilang sa mga sinirang paputok, ang Piccolo, 5-star, whistle bomb, quitis, sawa, assorted pyrotechnics, goodbye contractor. Naku, sa makakabili nito? De bawalong bumili. Goodbye contractor, mayroon pala nito sa Calabarzon At boga. Giit ni Lucas, bahagi ito na nagpapatuloy na kampanya ng hanay laban sa paggawa, pagbebenta at paggamit ng mga iligal na paputok.
at iba pang pyrotechnic devices. ACS Balita. Samantala, dalawa namang New Year countdown events ang isasagawa ng Quezon City Government sa pagsalubong sa taong 2026. Una ay ang traditional na countdown sa Quezon Memorial Circle na magsisimula alas 4 pa lang ng hapon. Magtatanghal dito ang mga bandang kamikaze, Glock 9, Itchy Worms, Mayonnaise, Lola Amor, Dilaw, Soap Dish, at iba pang artists tulad dina Angeline Quinto, Reese Lansangan, DJ Mike Lavet at ang grupong Street Boys. Pero bukod dito, magkakaroon din ng pagtatanghal sa Novaliches Park sa District 5 sa ganap na alas 6 ng gabi kung saan aawit din si Angeline Quinto at magpa-perform sina John Roa, Bayang Barrios, Ang Nalinyagan, Ronnie Liang, Jenny Garcia at iba pa. Magkakaroon din ng fireworks display sa parehong event sa countdown patungong 2026. Naglabas ng advisory ang lokal na pamahalaan kaugnay ng posibleng trapiko sa mga lugar ng countdown. Magbibigay naman ng libreng sakay ang QCT bus para sa mga dadalo sa naturang countdown events. ACS Balita. At yan po ang kabuuan ng ating mga ACS Balita ngayong huling araw ng taon, December 31, 2025. Sa ngalan ho ni na Jerry Bahat, Anthony Taberna, kami ang inyong mga nakasama. Ako po si Ara Espiritu. Ako naman si Edniel Parrosa. 6:32. Balitang makatotohanan. Balita. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Ay, mantakin mo, ganon lang tayo. Last day of the year na. Huling araw na ho ng 2025. Ngayon hong besperas ng bagong taon. Kumusta ho kayo? Pagtiisan nyo, konti na lang. Kami yung inyong kasama ngayong araw na ito dito sa programang huling episode ng 2x2. Para sa 2025. Oo. Kami ho ang inyong kasama hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Ara Espiritu. Ako naman si Edniel Parrosa. Ay napupuno na partner yung mga balitaan ng mga situational reports patungkol sa pagdagsa ng mga unay pagdagsa ng mga mamimili sa mga palengke. Panghanda mamaya. Oo, kapag pumunta ka ngayon sa mga palengke, hindi ho pwedeng sisikat ang araw nang walang tao diyan sa mga yan. In fact, kahapon pa nga lang ho nagsana yung mga nauuna na mamakyaw ng mga kanilang ipangaham daw sa medyo-noche. Namili ka na ba, partner? Namili na sila kahapon sa kasi nandito tayo sa tama trabaho. nga naman. Pero ngayong umaga, sa monitoring natin, mukhang marami pa rin partner in-expect natin within the day, talagang hahabol pa. For sure. Yung mga nanayap tatay, patungo dyan sa mga palengke. Siyempre, malibang doon sa mga yahamda, yung mga bilog-bilog na prutas, partner. Yun, kailangan kompletuhin yun Ayun, may yun, di ba? May tradisyon ng mga Pinoy na, ilan ba dapat? 12? 12. Oo, 12 bilog na prutas ang dapat na kompleto. Ay, mas magandang dito sana nagkomento yung DTI, partner. Yun. Matakay mo, 12 prutas yan. Ewan ko lang kung makompleto mo yan sa 500 pesos. Yun nga Pukpuk ko sa'yo, mansanas dito. Diba? Yung Noche Buena, pwede mo pang angguluhan na 500 Bili ka ng delata, kung ano man. Actually, yung kalahating Christmas ham, di na kasya yung 500. Yung bilog-bilog na prutas, mas lalo na. Siguro makukumpleto mo naman, partner. Pero yung mga laruan, yung mga plastic. Yun. Yung mga peking prutas. Yun. O kaya aratilis. Pumitas ka dyan ng aratilis. Basta bilog. Maliban ho dyan, may mga, malamang sa malamang, most likely, partner, nakauwi na yung ating mga kababayan. Yung mga kalsada natin, relatively mas maluwag kasi nasa
preparation stage na yung ating mga kababayan. Ano? Pero nandoon pa rin sa terminal sa Caloocan City Bus Terminal. Diyan si RH23 Edwin Duque nakabantay para sitwasyon ngayong bisperas ng bagong taon. Edwin, kumusta dyan? Ejiel, Joy, Happy New Year sa inyong dalawa dyan, advance. At kami naman dito. At ang mga bus terminal, particular na itong Victory Liner, ito yung pinakamalaking terminal na bumibiyahe sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon, ay halos napakatumal na yung mga pasahero, lalo na yung parting Bulacan. Merong 100 plus na bus pa Bulacan at makikita natin na halos kukunti yung sumasakay ayon dito kay Ginoong Santos, ang master terminal. Marami nang umuwi nung bago pa man Pasko, pero kanina nakita natin na maraming dumadagsang galing naman ng probinsya. Sila yung nagdaos ng Pasko sa mga probinsya at dito naman magbabagong taon sa Maynila. Parang palitan lang yan eh. May mga nagpapasko rito sa Maynila at before New Year ay uwi naman yan sa kanilang mga probinsya. Pero mas marami yung pabalik kaysa doon sa paalis. Medyo matumal na raw itong mga dumarating, pero inasahan natin nila na hanggang mamayang hapon may mga uwi pa rin at dadami pa rin yung pasahero, pero hindi na sa kasing tulad nung nakaraang bago yung araw ng Pasko. Maluwag naman yung pangkakalsada ngayon at itong North Luzon Expressway, ang itong northbound ng Balintawak galing ng Quezon City ay maluwag. Pero napansin natin yung ilang bahagi nung dito sa may segment 10, sa may Visayas Avenue, yung galing ng Visayas, Mindanao Avenue, yun ang medyo marami na galing ng Maynila, diretso sa NLEX. Medyo marami yung papasok ng NLEX via segment 10 dito sa bahagi ng Balintawak at Quezon City. Pero sa ngayon ay maluwag, no? Maluwag kumpara nung nakaraan, habang yung mga bus naman dito sa EDSA Carousel ay napakatumal din ng pasahero dahil mula doon sa north at southbound itong EDSA ay napakahaba ng pila ng mga bus. Kukunti lamang yung pasahero. Naka-alerto yung buong persa ngayon ng Northern Police District sa pangunan nitong si Police Colonel De La Cruz, ang bagong hepe ng Northern Police District. Kanyang inatas kanina, nag-ikot, tinignan yung mga pesto ng matataong lugar, mga bus, bangko at mga mall na dapat naka-intact yung persa at dapat maging sigurista at mapagmatsyag para hindi makapagsamantala yung mga taong nakabantay lamang para makapagsamantala ng mga inosenteng mamamayan. Yan ang ating update mula pa rin dito sa Caloocan na Resto 123. Edwin Duque nagulat sa Disa Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa Blumentritt Market. Kasama natin dyan si RH29 Boy Gonzales. Boy! Edniel, medyo mabagal yung dalo nilang sasakyan dito sa kaba ng Blumentritt Market dahil dinada sa araw na to. Gayong business ng bagong taon ang naturang palengke. Mamili ng mga paghanda nila mamayang pagsalubong ng bagong taon. At tamili rin dito yung mga prutas na medyo talagang mas marami na bibiling prutas, yung mga meron din turotot, pati na yung mga panghanda para sa pagsalubong mamaya ng bagong taon. Alam mo, kasabay ko ngayon na Tina Edniel, yung Si Ara. bumbero. Ara. Yung bumbero, contract na bumbero. Meron kasi sunog. Sunog! Positive pala dito sa Altura Street sa Santa Mesa, Maynila. Yan yung mamaya, babalik tayo sa update sa nangyayaring sunog dito sa Altura, Santa Mesa, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Ulitin lang natin, may sunog dito sa Altura, sa Santa Mesa, Maynila. Babalikan tayo dyan maya-maya ni RH29, Boy Gonzales.
Bago matapos ang taon, hindi pa man tayo nagpapalit ng kalendaryo, may mga nagpapaputok na. Ha? May mga nagpapaputok na ng issue pa rin kaugnay ng ating patuloy na pag-scrutinize at pagbabantay sa flood control mesh mula pa nitong kalagitnaan ng Enero. Kabilang o kalagitnaan ng taon. Kabilang doon sa mga nagpapaputok na mga bagong impormasyon ay yung mga nagkiklaim na meron silang hawak na ng kopya ng controversial na Cabral Files partner. Sa ngayon mayroon na at least 2 sa bahagi ng mga prominenteng personalidad o government officials, in particular, isa sa senador, isa sa mga kongresista, ang nagsasabing mayroon na silang kopya nitong mga dokumento mula mismo sa yumaong Undersecretary ng Department of Public Works and Highways, si Yusek Maria Catalina Cabral. Isa sa kanila ang patuloy na hinahamon, partner, doon sa unang paraan ng kanyang pagkakakuha. Sa file Senate. Pangalawa, yung laman nung yung authenticity o yung credibility ng mga impormasyon na yan. Kausapin natin sa ating linya ngayong huling araw ng taon, Batangas 1st District Representative Congressman Leandro Leviste. Congressman Leviste, sir, welcome ulit sa DZRH. Happy New Year. At Happy New Year sa inyong lahat. Sir, bago sa punto lang natin, kamusta ho ang inyong bisperas ng bagong taon? Tuloy-tuloy ang inyong pagpapaputok, sir, ng mga issue. Kayo ba, personally, prepared ba kayo, sir, sa inyong personal na preparations or celebration for New Year? Actually, sir, ang New Year's resolution ko ay not to make many more new enemies. At ang resolution ko po ay starting tomorrow. Kaya kahit anong sasabihin ko po ngayong araw, okay lang kasi anyway, next year, bagong taon na. Exemption pala ngayong araw. Actually, sir, yun nga itatanong ko rin mamaya, pero sige, unahin na natin. Nabasa namin sa iyong statement na by January 1, hindi ka na magsasalita regarding this issue. Bakit? Tungkol sa issue na to, kasi maraming ibang mga issue naman sa ating bansa at ang tingin kong maganda kasi si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, si House Senior Deputy Minority Leader Egay Irice at iba pang mga veterano ang mag-lead ng mga investigasyon tungkol sa mga di umanong Cabral files dahil ang mga files naman ito ay nasa posesyon ng maraming ibang mga tao. At baka hindi ka questionin kung maraming nagsasalita at hindi lang po ako. So parang kumbaga sinasabi mo, para magkaroon tayo ng isang boses or more unified the boses, hayaan na natin yung mga veterano. Parang ganun ba? Opo. Pero hindi necessarily ibig sabihin na ina-admit mo na may defeat on your part sa pagsasalita hinggil dito sa issue na ito, ano Kong? Ay, hindi po. Dahil sabi ko naman po na pag kailangan kong tumugon, meron ako naman pang mga sasabihin pa. Pero nung Lunes kasi, ako po ay nagpapasalamat at kasama ko po si Kong Erice pagkatapos ng early adjournment ng session para magbigay ng ilang mga pahayag din sa media. At I am happy naman to work with my colleagues na sila din naman po ay pwedeng magbigay ng kanilang mga pananaw at hindi naman lang ako ang kailangan na magsalita. Kung maaari ko po sabihin yung isa kasi na yes, sir, binalak ko nung Monday ay ipahayag yung 8 billion pesos na mga proyekto na propose ng isang di umano'y cabinet secretary ayon sa listahan ni Maong Yusek Cabral dahil si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay nagbigay din ng mga pahayag nung Sabado. Weekend, yes. Tungkol dito. At may isa pang media outlet na may kopya din ng file na nagbigay din ng report tungkol dito nung Linggo. Kaya nung nakita ko yung mga pahayag na ito, naisip ko po na talagang credible ang mga kopya namin ng mga file. At the very least dahil tugma ang mga sinasabi namin. At hindi siguro imbento ko o nila kung puro pare-pareho ang lumalabas. May nakasulat po kasi sa listahan ni Mang Yusek Cabral na OP parenthesis ES/SAP close parenthesis. At ang isang interpretasyon kung sino po ito ay Office of the President, Executive Secretary o Special Assistant to the President. Alright, Kong. Yun po ang ng mga acronym na yun.
Congressman Leandro, sir, puputulin lang kita saglit. Dito sa programa natin ngayon ay sinasabi mo na tugma yung hawak ni Senator Ping Lacson na in-expose noong weekend at yung hawak mo na kopya ng Cabral Files. At yung patunay na kopya niyan, iisa yung kopya nyo, ay itong ipinapakita natin ngayon sa iyong presentation sa RH News Television Live na di umano'y may allocables / non-allocables sa ilang executive department officials, specifically isang taga Office of the President, ES/SAP. Congressman Levisto, sir. Unang-una po, wala tayong mga conclusions base sa listahan. Sinasabi ko lang po ano ang nasa listahan na may 8 billion nga po talaga para sa OPES/SAP. At ang isang pwede kong dagdagan, si Executive Secretary and former Chief Justice Bersamin naman po ay nagbigay din ng kanyang pahayag na he vehemently denies na nagpapondo siya ng 8 billion pesos na mga proyekto sa DPWH. Yes. At nanawagan pa nga din siya ng investigasyon para malaman natin sino talaga ang gumamit ng pangalan na ito. At actually, I can share for the first time now po on your show na nag-reach out po ako sa kanilang kampo dahil kala ko din po sila. At meron kasing 300 million pesos sa 8 billion pesos na listahang ito na nasa aking distrito sa Batangas. Ito po ay streetlights sa Tagaytay Nasugbu Highway. At tinanong ko sila, may alam ba kayo kung sino yung nagpapondo nito? Wala silang alam na may ganitong klaseng proyekto sa Tagaytay Nasugbu Road sa aking distrito. At when you mean sila, ibig sabihin yung kampo ni former ES? Yes, sir. I really checked with them. Kasi yung spekulasyon nga ay kay ES yung 8 bilyong pisong mga proyektong ito. At masasabi ko po na sa aking paniniwala, hindi po si ES Bersamin ang nagpapondo ng 8 bilyong pisong mga proyekto sa DPWH. Unang-una, yung mga iba, no comment lang. Sila kaagad na nag-comment at nanawagan pa ng investigasyon. At ako po ay nagpahayag kanina na sa bagong taon, hahayaan ko po ang mga mas veterano na mamuno sa investigasyon. At sana ito po ay ating matignan. Sino ba talaga ang nagpapondo ng 8 bilyong pisong mga proyektong ito? Kasi tunay na mga proyekto po ito. Sa aking sariling distrito, may 300 million peso budget para sa streetlights at nakatayo na ang mga streetlights na ito. Pero ang lumalabas po, 230,000 pesos per streetlight ang presyo o baka 5 times ang overprice. Wow. Mahirap pong sabihin na walang anomalya ang proyektong yun. Mga 60% ng 8 billion na ito ay nasa flood control. Hindi po mga priority national projects ang laman ng 8 billion na ito. Kung hindi yung mga sa kadalasan ang mga tipong pinagkakitaan na mga proyekto ang laman nito. And we cannot draw conclusions sino ang tunay na nagpapondo nito, pero ang mabuti na lang po, investigahan ng either House of Congress dahil malaking halaga ito at sinabi nga din po ni ES Bersamin sa kanyang statement, this matter strikes directly at the integrity of the national budget itself and must be fully investigated without delay. Dahil hindi naman po pwedeng may mga 8 bilyong piso mga pondo na biglang sumusulpot na hindi natin maipaliwanag bakit sila nasa loob ng ating budget kung hindi natin maitukoy sino ang nagpapondo ng mga maanomalyang 8 billion pesos na karamihan flood control projects o iba pang overpriced projects sa national budget. Alright, Congressman Leandro, sir, 2 points. Pero before that, para doon sa mga nakikinig sa radyo at hindi napapanood itong itemized list na ibinigay o inilalabas ngayon ni Congressman Levisto sa RHTV, isummarize ko lamang, mayroon siyang kopya ng 8 billion pesos na allocables
na allegedly na i-transfer o para doon sa isang ang label ay OP ES/SAP o SAP. Doon sa 8 billion pesos na yan na una nang i-discuss or binunyag ni Senator Ping Lacson, lumalabas sa tugma unang-una doon sa hawak ni Congressman Libiste. 4.6 billion pesos dyan ay under ng flood control projects. 2.7 billion ay nasa road section o yung mga sa ano to, partner, yung improvement ng mga pagsasaayos ng mga kalsada. Drainage system din ito parang flood control na rin ito. 600 million pesos ang street lights lamang. Street lights, 600 million pesos. At kabilang dyan, yung mismong nasa distrito ni Congressman Levista. Sir, ang binabanggit mo, hindi mo alam itong proyektong ito, pero upon verification, totoong may naipatayong street lights pero overpriced. Opo, at hindi din ito inisyatibo ng congressman. Yes. Sinasabi din po ito ng mga taga DPWH, hindi po project ng congressman ito. Kaya bakit naman tayo papayag na may mga biglang sumusulpot na 300 million peso budget sa ating mga distrito, di ba? Dapat naman sa ating budget process, malaman natin sino ang nagpapapondo ng mga proyektong ito. Another point, sir, na binanggit mo kanina, tama ba pagkakaintindi namin? Sa personal mong pag-unawa, inaabsuelto mo si Executive of former ES Lucas Bersamin dito sa nabanggit na allocables. Well, ang mababanggit ko po ay kaagad silang sumagot na hindi ito sila at nanawagan sila para sa investigasyon. Kaya kung magkaroon ng investigasyon sa listahan ng 8 bilyong pisong mga proyektong ito, mabuti na sila at yung mga iba pang nililink sa OPES-SAP ay magpaliwanag dahil wala naman pong pangalan ng tao na nakatukoy sa label na yan. Ang pangalan po ay opisina. Maraming mga tao doon at maaaring may gumamit ng pangalan o maaaring yung mga taga DPWH lang ang makapaliwanag at ginamit lang ang pangalan nito para makakuha ng 8 bilyong pisong budget. Pero I think that it's of national interest that we can scrutinize the whole list. Yung iba kasi mga pangalan sa listahan, mga tao, mga congressman, senators, lumabas rin po sa media. Pero dahil nabanggit po ni Senator Lacson ito, dahil malaki po ang halaga, 8 billion pesos, I wanted po to bring this new material up po today. Alright, sir. Wala na tayo masyadong oras pero dahil hanggang ngayong araw ka lang sabi mo magsasalita, samantalayin lang namin. Masingit lang natin, partner. Nabanggit mo po kanina kong Levista na this is the last time na magme-mention ka or maglalabas ka ng opinion mo or stand mo regarding this flood control mess. So you mean to say po ba na ito na rin ang huling pagkakataon na maglalabas ka ng listahan o anumang dokumento galing sa Cabral Files? Actually, masasabi ko na lalabas yung Cabral Files dahil napakarami pong mga tao na may hawak na ng mga kopyang ito. Maliban sa mga nabanggit yung mga tao, yung DPWH, Ombudsman at kanilang mga staff at mga media ay may kopya na rin po. At baka biglang sa Facebook may mag-upload lang pa ng mga files. Kaya ang ating mga listeners ay pwedeng mag-expect na makikita po nila yung laman ng files. Sir, kasi ang ito, kapwa mo kongresista, si Representative Terry Ridon, inilulutang na posible kang mahablan ng ethics complaint dahil doon sa means ng pagkuha nung files. Well, may statement ka na regarding that. Pero sa iyong pananaw, personally, na isa ka doon sa mga may hawak nung allegedly Cabral Files, sino dapat ang maglabas dito in public maliban sa iyo? O paano ito dapat mailabas o mailahad sa publiko? Dapat ba ombudsman na maglabas? O paano ba ito? Kasi parang mapanganib, partner. Tsaka marami na actually nagki-claim na may hawak silang kopya. Parang mapanganib kung na basta-basta na lang sumusulpot na parang kabote sa iba't ibang means gaya ng Facebook. Saan ba dapat ito ituring na credible ng publiko? Ang pinakamaganda ang DPWH at magpaliwanag din sila tungkol sa mga pangalan sa listahan. Kaya nga po yung una kong pinost ay sana ang DPWH ang maglabas o pumayag na ilabas ng iba at magko-compare tayong lahat pag lumabas na po ang mga listahan ito. Imbes na pag-awayan pa po ang ibang mga detalye, ang gusto po ng taong bayan malaman ano ang katotohanan na
ang sinabi nga po ni Senator Ping Lacson, kahit mga cabinet members may mga allocables at mukhang napakadami po ang mga nag-insert ng mga proyekto na pasikreto sa ating national budget. So ito dapat yung babanggitin mo, no? Dun sa hindi natuloy na privilege speech dapat. At kaya ko po ito binabanggit ngayon kasi tingin ko dapat ito talagang talakayin. Kasama po yung isa pang nasa headline ngayong araw na yung Christmas bonus ng Ayan, mga oo, nakita ko nga. Oo. Kongreso. Gusto niyo pong talakayin din yun? Sige sir, kahit kapiraso lang. May bonus na for Congress offices, tama ba? Pang Christmas bonus lang, Christmas parties rather. Opo, may mga nakakuha na po ng 2 million pesos cash. At Wow. sinabi naman po ng ating Deputy Speaker na hindi naman to Christmas bonus. Ito po ay pondo para sa mga Christmas parties. Kaya ang ating mga kababayan ay pwedeng mag-expect na may 2 million pesos na pondo ang ibang mga kasamahan natin para sa mga Christmas parties. Wala kang ganito. At ang aking panawagan na lang po ay wag naman na i-cancel natin yung mga benepisyo sa Kongreso. Pero maging transparent tayo. At kung hindi man 2 million ang nakuha natin, isiwalat natin kung ano. But dahil totoo, hindi po lahat nakakakuha ng 2 million. Baka yung iba dyan, 3, 4, 5 million. Yung iba naman wala. Kaya baka pati mga congressman, gusto natin malaman magkano ang nakukuha ng mga bonus ng bawat isa. At yung buong MOOE fund kasi ng Kongreso ay 18.58 billion pesos. At kung i-divide po natin yan sa 318 congressman, baka mga nasa 30 plus million pesos din per year. Hindi naman lahat nakakakuha ng pantay-pantay. Kaya dapat natin malaman paano na distribute ang 18.58 billion pesos na pondo na MOOE ng Kongreso. Sa opisina mo ba, Congressman, last na lang, mag-New Year naman na. Magkano ba ang budget mo para sa New Year's Eve party? Hindi ko po pinakuha yung MOE ko kasi sinabi ko po nung October pa na hindi ako sang-ayon dito dahil wala po siyang mga resibo. Liquidation by certification. Kaya pwede mong kunin tapos ibulsa lang kung hindi mo naman gagastusin. Itemize mo lang. Ng gobyerno. Pero ginagamit naman po ng mga kasamahan ko ito para sa kanilang mga constituents. Kaya kung sinasabi, kung lehitimo naman po ang gamit itong pondo, dapat maging transparent lang tayo at malaman ng ating mga kababayan paano nagagastos yung 18.58 billion peso na pondo ng MOOE. Hindi na po ako nakapag-privilege speech tungkol sa mga dalawang bagay na ito nung Lunes, pero salamat po at naibahagi ko po ito sa inyong show. Alright, at maraming salamat din sir sa pagpapaunlak sa panayam. Bukas tatahimik na raw si Congressman Leviste. Abangan natin yan. Pero magbabantay. Salamat po. Thank you Kong at Happy New Year po. Happy New Year, Kong. Thank you po. Si Congressman Leandro Leviste ng Batangas 1st District. Siya ho ang kinatawan ng nabanggit na distrito. 7:06 na ng umaga. Number 1. Champion presents Sa bagong taon, malayo ito noong nakaraang taon na dagsang mga umuorder ng lechon sa La Loma 1 linggo bago pa man ang Happy New Year. Isinisi ito ni Ferreros sa mataas na presyo ng baboy dahil sobra talaga ang itinaas daw ngayon nagtatranslate naman sa presyo ng lechon. Sinabi ni Ferrero na maging noong Pasko, mahina raw ang kanilang benta hindi dahil sa banta ng African swine fever kundi sa mahal ng presyo ng baboy. Pangunahing balita. Pabor naman ang Fireworks Association of the Philippines sa mungkahi ni Bulacan Governor Daniel Fernando na magkaroon na ng kooperatiba na susuporta sa mga maliliit na negosyante ng paputok sa Bulacan. Ayon kay Joven Ong, Pangulo ng grupo, layon lang ng panukala na maging legal na ang mga illegal na pagawaan ng paputok upang mas madali itong ma-regulate at mabantayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Joven Ong. Pwede naman silang parang gumawa ng kooperatiba para medyo mas lessen sa kanila yung cost nila. No? It is actually trying to encourage yung mga nakikita natin sumasabog na pagkawaan na illegal. Mag-illegal. Mag-legal na sila kasi kahit paano, pag nag-legal, mas mamomonitor natin yung mga flow ng chemicals, sino ba yung mga ito, hindi yung parang nagtatago na lang tapos sa gitna ng bukid sumasabog sila. Mas maganda na yung ganong nag-legal kaysa na illegal pa rin sila.
Tutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Aba, kilalanin na natin ang maswerteng winner ngayon noong huling araw ng taon. Mataki mo ilang oras lang, medianoche na partner. May panghabol pa pang handa. Mahabol pa sa medianoche nandyan sa Barangay San Jose, Navotas City, si RH6. Sherwin Alfaro, good morning Sherwin. Yes, magandang umaga Ednil at Katina. Dito Kaara pala, Kaara. Kaara. Dito sa Barangay San Jose sa Navotas City, nakita natin itong ating winner. Tignan mo pa naman, sa bahay pa lang. Ba, may sticker na. May sticker na. Kitang-kita, napakalinaw. Yan, talagang tunay na nakikinig to sa DZRH. Ang kanyang pinakikinggan, hindi lang basta radyo. Tignan mo, transistor. Nawala yung ano mo. Oo. Mahina ang signal. Mahina ang signal sa loob. Yun lang. Kaya pala nasa labas yung sticker. Ay, naputol na. Sayang. No? Kitang-kita sa labas yung sticker eh. At 29 pa ha? 29 yung street. Ay, address. Andyan naman si Kuya Boy. Andyan na si Kuya Boy. Unahin na natin itong update natin dito sa Sunog dyan sa Altura, Maynila. Pangunahing balita. Si Boy Gonzales, RH29 Boy. Para Edmel, mabilis na napula ang sunog sa isang barangay hall dito sa Sampaloc, Maynila. Yung altura na binabanggit ng bumbero ay sa kabila. Excuse me. Pero itong barangay 570, West Bigan Street ay sakop na ng Sampaloc, Maynila. At ayon kay barangay chairman na Christian Palad, nasunog yung kagamitan nila, mga computer, mga gamit sa loob ng barangay hall. Nang sumiklab ang sunog kanina lamang dahil sa mabilis na pagresponde ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at ng mga tauhan ng Filipino-Chinese, mga fire volunteer, ay mabilis na naapula itong naturang sunog. Wala naman nasaktan o nasugatan sa nabanggit na sunog. Yung ibang gamit ng residente na ilabas din at yung barang igamit na basa, mga gamit. Pero magkakatabing bahay ito, pero yung tanging barangay hall lamang ang tinupok ng apoy. Buti naman. Sa ngayon, ayon sa Bureau of Fire Protection, iniimbestigahan nila ngayon ng dahilan ng sanhi ng usok. Pero sa initial na pinanggit kanina ni Chairman Palad ay sa bandang likuran biglang umusok. Nung umusok, nagkaroon na ng apoy, kaya nagtakbo na yung iba, tumawag na ng bombero at may mga fire extinguisher sila dito sa area ng barangay hall. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Walang residential. Wala. Pero, kaya buti naman walang nadami na mga kabahayan kasi pero magbabagong still, diba? taon. Barangay hall yan ang first responders din natin at saka serbisyo ng ating mga kababayan. Pero at least yung mga gamit, at saka hindi rin naman totally natupok yung barangay hall. Although yung computer files ang nadamay. Ingat to yung mga kababayan natin, wala na yung mga magsisindi ng paputok. Huwag na ho kayong mga magtangka pa. Kung gusto niyo talagang magsindi ng paputok, doon kayo sa mga community mga designated areas. Pero kahit nandoon kayo sa designated areas, yung mga legal pa rin, mga pailaw, yun lang. Yung mga pailaw ang dapat nating dalhin. Pangunahing balita. Balikan natin si Sherwin Alfaro para sa Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent dyan sa Navotas. Kita mo partner yung sticker ng DZRH. Napakalinaw. Sherwin, magandang umaga. Yes, Ednil at Kaara, dito nga sa Barangay San Jose sa Navotas. Tignan mo naman yung itinaas ng kalsada. Yan, halos sa kapantay na ng pinakamaliit na tao, yung bubong. Ayan. Parang tinamaan naman ako doon. Ay, hindi naman. Itong bagong taon, dapat ang inuuna nyo palagi, tumalon. Nagulat yung model mo. Tinawag mong pinakamaliit na tao. Maliit si Larry. Ang mga height nila rin nasa 4'11 yan. 4'11.
Tingnan mo naman, abot na niya yung bubong. Pero mo sa tinaas ng mga kalsada rito, ganito na nga yung naiwan ng mga bahay. Pero hindi may iwan ngayong 2025 yung ating winner ngayong umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Good morning po. Wilbert Dayaw. Si Tatay Wilbert, palagi Ganda ng kinakasunin sa t-shirt Matagal na po. Matagal na at araw-araw kayo nakikinig sa DZRH. Sino paborito yung announcer sa DZRH? Deo de Calma. Matagal ka na nga Deo nakikinig, sir. Makalma. Sino pa? Si Anthony Cabero. Taberna. Yan, Anthony Taberna. Nakulangan lang. Hindi, mahina kasi yung signal sa lugar ni Yun. tatay. Oo. Ayan, no. Anong pakiramdam na nandito na dalaw ka na DZRH? Medyo natetense. Yun. Bakit tensyonado? Tinatakot mo ate. Anong wish mo yung New Year? Ngayon New Year, sana makaraos. Makaraos sa mga araw-araw ng mga pinagdadaanan. At anong hangat mo rin sa pamahalaan ngayong 2026? Pwede na may panggobyerno. Anong hangat mo, anong panalangin mo sa pamahalaan ngayong 2026? Sana meron pa kami panghanda. Ayun. Panghanda? Hindi panghanda. Tutok pa rin namin yung wish mo na yan. Kaya-kaya ni Sherwin. Bago maging tapat na sila sa kanilang tungkulin. Yun. Maging tapat sila sa kanilang tungkulin na ang panalangin natin i-prioridad palagi yung ating mga kababayan. Kagaya mo na nandito sa nakita mo yung kabilang bahay na kalahati na yung itinaas ng kalsada. Yung bahay halos kalahati na lang. Ano yan, mga duwende ba ang nandito? Hindi, naiwanan na yung bahay ng kalsada. Naiwanan, no? Ganon. Yung bahain bahain kasi. Yung kalsada, tinataas din. Tapos ang bahay, naiiwan. Kasi ang nangyayari ngayon, yung baha, pumapasok sa bahay. Kaya yung bahay, wala na, matatabunan na ng pagano. Kasi ganun yung nangyayari na taon-taon, bumabaha, taon-taon, so kailangan taasan yung kalsada. Yun yung resolusyon. Pero dapat ang ipagdasal natin, yung pamahalaan natin na makakita ng permanenteng solusyon sa mga problema kagaya nito ng baha. Dapat silang yun. Kailan ba ang dyan? Kailan ba ang barangay elections natin ulit, Ara? Kailan ang barangay elections? Next year ba? Next year? Bukas. Next year na. Diba? So talagang paghandaan. And actually, December. Yung ganitong klase ng problema, hindi naman to pang barangay level lamang. Siyempre, ito pang malakihang problema ng mga kababayan natin na kailangan din ng malakihang solusyon. Hindi, tinanong ko yung barangay elections kasi gusto ko patakbuhin si Sherwin Alparo dyan sa barangay San Jose. For sure, winner Nabota yan. City. Maglalakad lang ako, hindi ako tatakbo. Alam niyo naman yung pinakatamad na tao. Lagi naglalakad lang. Ang pinakatamad na tao kasama ang pinakamaliit na tao. Dyan sa Pride Promo. Pero dahil palagi ka nakikinig sa DZRH at sabi mo kailangan mo ng panghanda, eto, meron ka na kagad 1,000 pesos. Yun. At hindi lang yan, kapag nasagot mo pa yung ating word of the day, meron ka pang dagdag na mini component. Salubong 2026. Yun! 2026. Naman tayo mga pagsalubong na mamaya at nakaready na. Hindi pa, maghanap buhay muna para mayroon pa Pandagdag. Ayan, may pandagdag tutulungan na namin kayo. Ayan, Pandagdag dahil kailangan mo ng dagdag. Alam namin na gusto mo na may maibigay ka pa rin na dagdag sa iyong pamilya. Eto, meron ka pang dagdag na 1,000. Di ba ganun lang? Siyempre, happy talaga ang salubong. Bigyan natin ang dagdag. At siyempre, may dagdag pa yan na DZRH mini component. At ang pinakabago at ang pinakamaputi, ang DZRH t-shirt. At ang siksik liglig umaapaw na DZRH Medianoche basket. Yan para sa iyong pamilya. So hindi mo na kailangan bumili ng mga kakailanganin mo mamaya. Dagdag na lamang yung bibili mo, yung mga pangsahog. Yung lagyan mo yan ng giniling. Sige, hintayin natin yung mga layo na may hawak dito. Yan, lagyan mo ng giniling, bumili ka ng lumpia, pambalot, ganyan. So, meron ka ng spaghetti, meron ka pang lumpia, meron na kasama yung juice. Tingnan mo, bigat na bigat yung may hawak dahil ang laman niya ay napakabigat. Tignan mo yung mukha nung naghahawak. Hirap na hirap na.
Kahit pahabaan ko pa sana yung mga laman eh. Pero congratulations para sa iyo, kuya. At syempre, meron ka rin yung pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, pinakamabula. Tignan mo naman, nangangatog na yung kamay. So sobrang bigat din yan dahil 2 kilo yan. Pride with fabric conditioner, Korean strawberry bloom detergent powder with stain away formula. 2 kilo yan. Tignan natin kung gaano katagal hawakan ng tagahawak natin yung Pride na yan at malaman natin kung totoong mabigat na 2 kilo ang hawak-hawak niyan. Tignan mo, nangangalay na, nanginginig na. Ayun na. Para sa iyo, kuya, magiging Koreano ka na. Anong sasabi mo? Maraming salamat sa DCRH sa bigay nito sa akin sa paghanda. At ito po, papalitan ko na po itong aking radyo. Yun, may bago na. Salamat po sa DCRH. Diyan ka nakikinig. Happy New Year yung mga mahal sa buhay. Binabati ko po ng mga mahal ko sa buhay na Happy New Year. Talagang kung ano yung sinabi ko, yung sinabi ko. Pangalanan mo na kasi mga mahal sa buhay. Pangalan mo. In general na raw. Mga anak ko. Yung asawa ba? May pangalan yung asawa? Rio de los Santos. Ilan ang asawa? Rio, ilan ang anak? 2. Bati mo rin yung anak mo. Binabati ko ang aking mga anak na si Estong, si Iska. Yun lang po. Ang ganda ng pangalan, si Estong at si Iska. Iska. Payak na payak, di ba? Yan ang mga kanyang mga anak. At syempre, Happy New Year din dito sa inyo sa Barangay San Jose sa Nabotas. Happy New Year din po. Happy New Year! Happy New Year! Pabago ng Nabotas. Maraming salamat. Pinababati ko lang ng Happy New Year pagpapaguhin ng buong Nabotas. Para sa mga nais manalo ng 1,000 pesos pag dumutong sa Visa H, baka kayo nang susunod natin winner sa Visa H Pasko Panalo promo. Kasama pa rin syempre ang Pride Detergent. Mula dito sa Nabotas City, ako naman Alex number 6. Happy New Year! Maligayang salubong 2026! Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Oras sa tindahan ni Aling Nelia. 7:35 ng umaga. This time check is brought to you by Ay, happy New Year. Woohoo! Parang hindi ko na alam kung anong petsa partner eh. Maliban na lang kung bisperas na Kung hindi man nagbisperas ngayon ng bagong taon, ang hirap alamin ng petsa eh, tama, diba? tama. Dahil nandun tayo sa blank period kung tawagin eh. Yung mga nanay at tatay dyan, mga nagpe-prepare ng medianoche, kumusta ho kayo? Yung mga chikiting na, huwag naman na sanang magpaputok ha? Pero still, samantalay ng bakasyon, di ho ba? Parang yung makasama ho namin dito, pinapahirapan ho kami. Sila nakabakasyon. Biro lang. Maraming salamat to sa mga patuloy na nakatutok sa DZRH dito sa 2x2. Kami pa rin ang inyong kasama ngayong umaga. Ako po si Ara Espiritu. Ako naman si Edniel Parrosa. Nilala ko tuloy araw si Boss Reggie Espiritu. Ang ating dito, Billy Boy, dating boss. Kapag may mga panahon na kami ang nagkasamang sumasalubong din ng ng New Year's Eve, going New Year. Hindi mo mamalayan yun, naka-board yun dito. Nagsasalita sa mikropono pero off the air, tinatagayan ko. Ay, Boss Reggie, kung nasan ka man. Naalala ko kasi si Ara kasi ay espiritu rin. Pang ilang espiritu na natin dito, Billy Boy? Si nakaraan, birthday boy lang. Si Boss Noel. Si Kapitan Noel Espiritu. Si Tatay Ed Espiritu. Yung ating dating chief ng piloto. Si Boss Reggie, ito si Ara Espiritu. Mamaya babatiin namin ang inyong mga mensahe, inyong mga gusto ipabate. Syempre si Ara, marami rin niyang babatiin maya-maya lamang. Pero puntahan natin, Ara, yung mga magulang mo ba, kayo ba pala? Saka pala syempre, duty ka dito, mabibinyagan ka ng kung paano magdiwang ng New Year ang isang newsman. Dito kayo, nandito ang family mo? Wala, mag-isa lang ako. Oo, tinanong ko pa, tanong ko tuloy ako. Parang naawa ako biglang. Hindi ka mag-isa. Sama tayo, magkakasama tayo. Tama, lalo mamaya si Ma'am Tina. Ayan, si Tina, umalago na, nakipag-date muna kaya wala ngayon
naglaba muna ng tibak si Tina. Ay mamaya diretso duty yan. Si Don tawa ng tawa Porkit nanalo na naman ng washing machine. Washing machine no. Grabe, kumpleto niya, di ba? Kompleto niya Ilan na. yung nakompleto ni Don Pobre? Ano ba yun? May heater ata siya. Rice cooker. May rice cooker. Rice cooker ba doon? Oven. Oven, rice cooker. Tapos meron siyang washing machine. May paglulutuan na may lulutuin pa, partner, 'di ba? Nanalo rin ng grocery yan ng mga nakaraan Mas swerte to si Don No, pinapanindigan yung pangalang Don Pobre. Pero hindi ho tayo lahat kagaya ni Don na may paglulutuan na may lulutuin pa. Yung iba nating mga kababayan, ngayon pa lamang ho namamalengke, kagaya dito sa may Central Luzon, dyan sa Cabanatuan City. Usad pagum daw ang mga sasakyan dahil sa dami ng mga namamalengke doon sa kanilang mga dinadaanan. Nandyan si RH25, Grace Ansano. Miss Grace, Happy New Year! Tagal dyan daw introhan Yan tuloy nawala na. Babalikan natin si RH25. Yan naman sa Northern Luzon, partner. Dahil mayroon pa ring amihan. Grabe ng lamig dyan sa Baguio City. Mamaya puntahan din natin. Sabi ni Roger Bruno, nakatutok pa rin daw siya mula sa Binangonan, Rizal. Pakigreet daw, Happy New Year ang kanyang misis. Aba, birthday din pala ngayon. Wow! Isa na ang handa. Si Elizabeth Bruno. Aba, senior na parang hindi pa, 60 years old si Roger Bruno. Yung kanyang misis. Sugar de Guzman, mula naman sa Nueva Ecija. Kumusta ho dyan sa inyong mga pamilyahan? Si Willie Relador, watching from Gapan City. Si Joven Bautista, sabi niyang ganun, bakit kaya? Si Nils Alejandro, Happy New Year. May mga babatiin ka dyan, partner. Si Joyce Venus Acacio, maayong buntag. Bakit daw si Kong Leandro ang tinatarget daw ng mga basher? Takot na naman sila. Bokelia na naman, sabing ganun. Hay, naku Pilipinas, kawa-awa naman daw. As we bid farewell to 2025, sabi ni Joyce Acacio, let us look back with gratitude for all that shaped us and step confidently into 2026 with renewed hope and optimism. Happy New Year, DZRH. Ang ganda ng mensahe niya. Chinat GPT mo ba ito, ma'am? Joke lang. Thank you ho. Happy New Year. 14.4 degrees Celsius ang temperatura. Kalamig dyan sa Baguio City. Tadyan si RH41 Romy Gonzales na mamalengke na. Romy, Happy New Year. Happy New Year! Kahit na napakalamig ngayon dito sa City of Pines dahil 14.4 yung naitala kanina alas 5 na madaling araw ng pag-asa na pinakababang temperatura dito sa Baguio City ay punong-puno na naman ng ating mga kababayan itong pamilyang bayan, yung Baguio City Market ngayon sapagkat huling araw nga ito ay talagang hinahabol nila yung maagang oras ng pamimili ng kanilang ihahanda pang Medianoche. Medianoche. Mamayang gabi at talaga namang kahit saan ka magsuot ngayon dito sa City Market, punong-puno ng mga tao, talagang karamihan sa kanila. Sa amin pala, kasama na ako, naka-sweater, naka-jacket dahil napakalamig ko ng... Lahat ata ng karne dyan, Romy, frozen meat Literal. Hindi naman. Hindi naman. Yung nadaanan natin kanina, yung bagong katay, huwag kang bibili ng frozen, hindi masarap yun. Hindi, biro lang kasi kalamig 14 degrees Masarap kasi maglakad pag ganitong oras dito sa Baguio dahil yung ang sarap nung simoy ng hangin. Talagang langhap na langhap mo yung malamig na simoy ng hangin at nakakatulong ito. Lalo na high altitude ngayon, high altitude tong Baguio, kung kaya very conducive pag naglakad nga ako from sa aming bahay patungo dito sa City Market at talaga namang magandang exercise. Grabe, tao rin. Pag 14.4 dito, sigurado sa Atok at dyan sa Trinidad, mas mababa yung temperatura. Mas malamig ba? Kahapon kasi 9.6 sa area ng La Trinidad. 10.6 naman dito sa Baguio kahapon. 10.6. Pero mas mababa ng dihamak doon sa may Atok kung kaya't nagkaroon na ng andap sa naturang lugar.
At yun, isang dinudumog din ng ating mga kababayan yung andap ngayon. So anyway, sana huwag samantalin yung ng mga middlemen yung presyo ng gulay. Sapagkat alam mo naman, pag may andap, sasabihin na naman yung mga traders dyan na dahil sa andap na naman, kaya itataas naman ng presyo ng mga Highland vegetables na galing dito sa lalawigan ng Benguet. Sana ay wag na samantalin, sapagkat ayon sa mga magsasaka, pag may andap, hindi sila tatamaan na, sapagkat bago magkaroon ng andap, nakapagtanim na sila at maaga na nilang naani yung kanilang Highland products dyan sa may area ng Benguet. So, yan muna, latest na update dito sa Baguio City. Alamin nga natin mamaya siguro yung exact na temperatura dyan sa may La Trinidad, Benguet, dahil mas mababa dyan as compared to Baguio City. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dako naman tayo dyan sa Cabanatuan City. Alamin nga natin ang daloy ng trapiko mula sa report ni RH25, Grace Sansano. Grace! Sara, Edniel, matindi na ang siksikan ngayon sa mga dito sa palengke. Exact location ko ngayon dito sa Sangitan Public Market. Ito yung temporary na palengke rito na inilipat mula doon sa ongoing project na Sangitan Public Market. At talaga naman sa parking pa lang, usad pagong, mahirap ang makarating dito sa loob ng palengke at siksikan, lalo na dito sa tindahan ng mga manok, karne, basta sa west section, punong-puno at even yung sa mga gulay. Talagang makikita mo ang tao, abalang-abala na bilang paghahanda nga ngayong bagong taon para sa kanilang Noche Buena. Kapansin-pansin na dito na wala namang gaanong ipinagbago sa presyo ng mga karne. Yung pa rin. At sabi nga ng mga nasa palengke na kausap ko, matindi pa rin yung demand. Si Margie nga, kung dati-dati pag ganitong mag-New Year, nakapagkakatay siya ng halos pinakamababa, yung 20 heads ng baboy. Sa ngayon, pumalo raw ng hanggang 30 heads ng baboy yung kanilang nakatay para lang maibigay yung mga order ng kanyang mga suki. Nakita rin natin, marami rin na nagtutungo at bumibili ng mga frozen foods. Alam niyo yung frozen foods, higit na mas mura yung mga imported na frozen meat. Mas mura yon kaysa dito sa mga bagong katay. Almost ang minura nasa almost kalahati ng presyo. Kung ang fresh meat na baboy, mabibili mo ng 230 to 320 to 340. Yung frozen meat na karne, nabibili lang siya ng nasa 190 per kilo. Yun yung diferensya niya. Kaya marami sa ating mga kababayan ang nagtutungo doon at yun ang mas pinipiling bilhin. Mabili na rin yung mga bilog-bilog na mga prutas. Pila-pila ngayon ang mga bumibili rito. So far, may nakita rin ako na nakatalaga na pulis para magbantay at madalas din yung megaphone ng market supervisor dito, yung mga tauhan nila para paalalahanan ang mga namimili na mag-ingat sa kanilang mahalagang mga gamit tulad ng mga wallets para maiwasang mabiktima ng mga pansamantalang mandurukot. So yan muna yung ating update mula rito sa public market ng Cabanatuan City. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Grace. 6 na minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Hawak na rin ng otoridad ang isa pang kapwa-akusado ni na former presidential spokesman Attorney Harry Roque at Cassandra Leong sa kasong human trafficking kaugnay ng POGO operations. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert A.A. Morico, ang naturang sospek ay isang Chinese at residente ng Porac, Pampanga. Hindi na pinangalanan pero sinabi ni Morico na ang arestadong dayuhan
ay administrative officer ng Lucky South 99 at umano'y in charge sa pangtotorture sa mga Chinese Pogo employee. Giit ni Morico, nadakip ang suspect sa ikinasang manhunt sa Angeles, Pampanga noong Lunes alas 11:30 ng umaga. Magdadagdag naman ang 3 bagong istasyon ng Department of Transportation sa EDSA Busway bilang bahagi ng modernization plan nito sa taong 2026. Ayon kay DOTR Undersecretary Mark Steven Pastor, itatayo ang mga bagong istasyon sa Cubao, Magallanes at sa PITX. Layon nito na mapabilis ang biyahe at mapabuti ang access ng mga commuters sa EDSA. Sisimulan ang construction sa Enero 2026 at inaasang bubuksan sa unang quarter ng taon ang Kamuning Station na magkakaroon ng elevators at escalators para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Approve ba, boss? Approve? Approve. May approval ni Boss Deo Macalma, si Ate Ara Espiritu para sa aming New Year's Eve episode ng 2x2 ha. Partner ha, approve. Kano na panalunan mo kapon? Kasama ka ba sa mga... Pareho tayo, partner, 1K. Ganun ba? Inanong talaga sa ere, no? Kung magkano. Hindi kasi pinapalagay namin si Don eh. Nanalo na naman ng washing machine. Ako. Winner na winner Mas talaga malaki si ata kay Don yung washing machine. Blessed New Year, sabi ni Romel Libid. Same kinakatunying at ka Jerry at sa lahat. Mula ho sa Muñoz City, Nueva Ecija. Happy New Year! Babatiin ka dyan, partner, sa yung site. Ayan, binabati ko lang ang aking pamilya dyan sa Bicol, Espiritu and Repato family. Happy New Year! Espiritu and Repato family. Happy New Year po sa inyo. Susunod na ang Damdaming Bayan. Kasama si Lakay Deo Macalma dito sa DZRH. Maraming salamat to sa tumutok sa 2x2. Hindi lamang ho ngayong habang wala yung dalawa. Anthony Taberap, Jereba, kundi sa buong taon ho. Dito sa number 1 AM radio station sa Metro and Mega Manila, sabi yan ng Kamtar Media Survey. Kami yung inyong nakasama ngayong umaga. Ako po si Ara Espiritu. Kita-kits tayo bukas. Happy New Year ho, 2026. Ako naman si Edniel Parrosa. 2 minutes bago alas 8 ng umaga. RH!